Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 29 August 2024. Bilisan na natin ang basa at tayo wala na namang oras. Nanood kasi ako ng ng hearing kagabi. Inaabot tayo ng alas 12. Alauna na yata tayo natulog kanina. Tapos gising na naman 2 oras lang tulog. Pero napanood niyo ba yung guys, yung pinaka-bunker doon ng mga manggagawa sa KOJC. Ibig sabihin noon, panlabas lang yung ganda ng nila, ng place nila. Kasi bakit yung tirahan ng mga worker dapat doon pasukan na ng human rights tsaka ng DSWD, kasi bakit ganon? Parang kumbaga sa panlabas lang ng yung nila, yung ganda ng paligid nila. Pero pag dating pala sa loob, mas maganda na yung mag-stay out na lang kayo guys. Kung mayroon naman kayong, di ba, syempre masweldo sila doon, mga worker naman sila, di ba? Oo. Kasi yun daw yata yung yung pag gustong magre-request yata si Kibuloy ng yung sa mga, mas maganda yung sa mga pastoral kasi magaganda yung pero yung doon sa doon sa ibaba, yung pinaka bunker nga ng mga manggagawa, ang gara nung parang hindi makatao. Kaya nasabi ko na panglabas lang yung ganda ng nila, ng place nila. Dapat doon yung mga PNP, 'di ba, maraming building, dapat halughugin nila yun lahat kasi malay mo mayroong ayaw doon tapos hindi pala yung bang labag sa loob mo guys. Yung bang hindi mo gusto yung parang sa pilitan, kung baka mayroong mga ganun ba na tao doon na manggagawa na sa pilitan lang. So, dapat doon, din yun, i-rescue din yun ng mga PNP. Total, doon na rin lang sila Di lubos-lubosan na nila yung paghalughog, diba? Kasi kawawa naman. Ang gara talaga. Ewan ko guys, kung napanood nyo na yung diba, inisa-isa na yung yung mga kwarto doon. Doon sa mga mula sa basement tapos sa pastoral. Ang gara. Yung sa pastoral magaganda. Pero yung doon sa ilalim ng pastoral, ang gara naman noon, parang basta dapat pasukan na yun ng human rights kasi mas maganda pang mag-rent na lang kayo ng kwarto sa ng bahay sa labas. Mas mura. I think nag-ano sila ng libre. Bakit sila nagtitiis ng ganun? Kung halimbawa may sweldo naman kayo dyan sa loob ng KOJC, bakit di na lang kayo mag-rent sa labas para ganda-ganda naman yung shelter nyo? Ang gara naman kasi nun, kwarto-kwarto guys, tapos basta electric fan lang yata ang pwede. Dito nga lang sa akin, ang init-init na how much more doon, diba? Itong kwarto na tao lang mag-isa, tapos nakakaramdam pa tayo ng init kasi nga doon sa climate ngayon, diba? Sobrang mainit. How much more yung mga doon sa guys, sa KOJC yung pinakita na na bunker ng manggagawa. Ang gara talaga. Nawa mapanood nyo yun. Sino bang yan? Kanino ba ako nanood? Yung sa yata? Yung sa vlogger na Blood yata yun. Doon ko nakita yun. Yan. Panoorin nyo yun guys. Maano kayo. Kaya yung nagbibideo, wala ka maririnig. Kundi, yung PNP yata yung nagbideo nun Wala ka maririnig. Kundi talagang parang disappointed ba? Parang feeling mo disappointed mismo yung nagbibideo. Kasi ang gara talaga kung makita mo. Ay nako, wag na tayo manghimasok doon. Bayaan mo na sila. Ginusto nila yung doon tumira Pero malay mo naman kung hindi naman nila gusto talaga doon tumira, diba? Malay mo napilitan lang sila. Kaya nga sabi ko, panlabas lang yung ganda ng nung daw yun, kaharian. Kingdom kung tawagin nila yun Okay, panawagan upang magsisi. Nandito na tayo sa aklat. Pakisabayin ako ng basa guys. Nandito tayo sa aklat ng Amos chapter 5. Panawagan upang magsisi. Ay, bilisan natin. Ubos na oras ko. Pakisabayin ako ng basa. Panawagan upang magsisi.
Amos chapter 5 verse 1, mga taga-Israel, pakinggan ninyo ang panaghoy kung ito tungkol sa inyo. Verse 2, nabuwal ang Israel at di na makakabangon, nakahandosay siya at sa kanya'y walang tumutulong. Verse 3, sinabi ng Panginoong Yahweh sa 1,000 kawal na inatasan ng isang lungsod, 100 ang makakabalik, sa 100 namang inatasan ng isa pang lungsod, ang makakabalik ay 10 na lamang. Verse 4, ito pa ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo mabubuhay. Verse 5, huwag kayong pumunta sa Betel upang humingi ng tulong, huwag kayong pumunta doon sa Beersheba, sapagkat ang mga taga-Gilgal ay tiyak na mabibihag at ang Betel ay mawawalang kabuluhan. Verse 6, lumapit kayo kay Yahweh at kayo mabubuhay, kung hindi bababa siyang parang apoy sa mga anak ni Jose, susunugin ang Betel at walang makakasugpo sa apoy na ito. Verse 7, kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao. Verse 8, nilikha ni Yahweh ang Pleiades at ang Orion. Itinatakda niya ang araw at ang gabi. Tinipon niya ang tubig mula sa karagatan upang muling ibuhos sa sangkalupaan. Yahweh ang kanyang pangalan. Verse 9, winawasak niya ang mga kota at dinudurog ang mga tanggulan. Verse 10, namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan at tinahamak ang magsasabi ng katotohanan. Verse 11, ginigipit ninyo ang mahihirap at hinuhut-hut ang kanilang anib, kaya't hindi ninyo matitirhan ang bahay na batong inyong itinayo, ni malalasap man lang ang alak mula sa malalawak ninyong ubasan. Verse 12, alam ko kung gaano karami ang inyong ginawang kasamaan at kung gaano kabigat ang inyong mga kasalanan, kayo'y humihingi ng suhol sa mga taong matuwid at ipinagkakait ninyo sa mga mahihirap ang katarungan. Verse 13, naghahari ang kasamaan sa panahong ito, kaya't kung ikay matalino, mananahimik ka na lang. Verse 14, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay sa gayon. Sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Verse 15, kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti, pairalin mo ang mga kahukuman, ang katarungan, baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa lahi ni Jose. Verse 16, kahit sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon, maririnig sa mga lansangan ang mga pagtangis at ang mga paghihinagpis. Sa mga liwasan, pati ang mga magsasaka ay makikidalamhati, kasama ng mga bayarang taga-iyak. Verse 17, may mga pagtangis sa bawat ubasan, sapagkat darating na ako sa inyong kalagitnaan. Verse 18, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Verse 19, para kayong umiwas sa leon, ngunit oso ang nasagupa. O kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Verse 20, magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh, araw na napakalungkot at napakadilim. Verse 21, namumuhi ako sa inyong mga handaan, hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Verse 22, hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog, handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na ang mga iyon ay handog pang kapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Verse 23, tigilan na ninyo ang maiingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Verse 24, sa halip ay padaluyan ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog, gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Verse 25, sa loob ng 40 taong pamamalagi ninyo sa ilang, o Israel, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na sinusunog at mga handog na pasasalamat? Verse 26, buhati na ninyo ang rebolto ni Sakot na inyong hari at ni Kaywan, ang Diyos na bituin ang mga imahin na inyong ginawa. Verse 27, Amos chapter 5 verse 27 guys.
Dahil dito'y itatapon ko kayo sa kabila pa ng Damasco, sabi ni Yahweh na ang pangalan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahaba-haba ang chapter 6. Bukas ko nito. Basahin. 4:30 August. Napagod si Ralph sa kakanood ng hearing. Isa pa yan. Alam mo yung guys, yung ang babata pa nila pero kung ng pera is billion na. Dapat yan pa lang tinatanong na ng AMLAC yan kung bakit ganun kalaki yung mga pera nila, samantalang mga 19 years old lang yata nung mag-umpisa yan si Cassie Ong. 4:30 August 2024. Ikaw ba naman anong trabaho mo? Bakit ka mag-transfer ng perang thousand guys, million. Anong klaseng trabaho yan mayroon ka? 'Di ba? Ba't ka magkaroon ng kakayanan na mag-transfer? Dapat doon pa lang, umpisa pa lang, hindi nalalala yung illegal pugo na yun kung umpisa pa lang yung pumasok na yung AMLAC sa mga ganyang halata naman kasi, 'di ba pag pumunta ka ng bangko 'di ba mahalata yung edad mo ang bata-bata mo pa. Tapos mag-transfer ka ng ganyang kalaking pera. Anong klaseng trabaho mayroon ka? Siyempre, 'di ba papasok sa AMLAC yung illegal yung trabaho mo? Nagtatanong lang. Kasi kung inagapan ng AMLAC yan na tinitrace na kagad, bakit ganito kalaki ang pera nila? So, ibig sabihin, illegal to. Ipapasok kagad yung illegal mo na, 'di ba? Kasi ang mahal ng mga droga yun. Yung mga drugs, yung mga So, dapat inano ka agad yun ng AMLAC. Prenis ka agad yung ganong pera nila. Opinion lang, gumana na naman yung katalinuhan ko, no? Pero siyempre lang naman yun, opinion lang yan, 'di ba? Kasi wala sanang namamatay na mga tsaka tino-torture dyan sa illegal pugo kung naagapan ka agad yan ng AMLAC na i-press ba yung mga di siyempre hindi sila makakilos, 'di ba? I-press yung mga pera na kung saan galing. Minamani laundering kasi nila yan. Kaya, pinapasok kung saan yung pera, inaano sa lupa, binibili ng lupa, na nga naman, malinis na. Yun yung tinatawag na guys, nilalabhan yung pera. Money laundering. May batas tayo dyan, dapat pumasok ng AMLAC. Okay, bye everyone. God bless.